Magandang araw sa inyo lahat. Kami ang tagapag-ulat nyo ngayong araw na ito. Ako si Daniel Magtabog. Ako naman si Joshua J. Ramos. Ako naman si Kian Riley Ico. Ang tagapaghatid ng balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa kanyang ikatatlong State of the Nation address noong July 22, 2024. Ang hakbang na ito ay isang malaking pagbabago para sa bansa dahil ang POGO industry ay matagal nang nagbibigay ng malaking kita sa gobyerno. Pero dahil sa kontrobersya at isyong kriminal, mukhang kailangan ng wakasan ang industriya. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa POGO industry, narito si Joshua. Salamat Daniel. Nagsimula ang POGO sector sa Pilipinas noong 2016 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasagsagan nito, mahigit 40 license operator ang nag-ooperate at nagdadala ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. Pero kasabay nito, umusbong din ang mga illegal na operator na naging sanhi ng pagtaas ng mga issue tulad ng krimen, human trafficking. Ayon sa mga kritiko, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang mga ito dahil sa laki ng kita mula sa industriya. Ngunit sa kabila ng malaking kita, malaki din ang naging epekto ng POGO sa ating lipunan. Para sa mas maintindihan ang mga isyong ito, narito si Kion. Salamat Joshua. Ang POGO industry na akala natin illegal ay naugnay sa napakaraming illegal na aktibidad. Marami sa POGO operators ang ginagamit bilang front ng mga scam syndicates. Bukod sa mga nabiktima ng scams, marami ring workers ang nabiktima ng human trafficking. Pinipilit silang magtrabaho sa mga ganitong operasyon. Ayon kay Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, karamihan sa operator at biktima ay mga Chinese nationals. Idinagdag pa ni Flor Cruz na habang malaki ang kita ng POGOs, nasira naman ang imahe ng China sa mata ng mga Pilipino. Balik sa iyo Daniel para sa usapin ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Salamat Kiyon. Sa kabila ng kontrobersya, posible magdulot ng magandang epekto ng ang POGO ban sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Ambassador Flor Cruz, ito ay isang oportunidad para magtulungan ng dalawang bansa sa intelligence sharing at pagpapauwi ng mga Chinese nationals na sangkot sa krimen. Aniya, the POGO ban is good for Philippine-China relations. It gives us a chance to cooperate on something that is mutually beneficial. It allows us to do something together for public good. Ngayon, paano nga ba ipapatupad ang POGO ban? Narito si Joshua para sa detalye. Tama ka dyan Daniel. Ngayon, puspusan ng aksyon ng gobyerno para maipatupad ang ban. Maraming POGO hub ang natagpuan sa mga abandonadong mall, covered parking lot at murang opisina. Noong Marso, isang raid ang isinagawa 100 kilometro mula sa Maynila, kung saan nasagip ang mahigit 800 tao mula sa iba't ibang lahi. Ang lugar na ito ay kunwaring casino pero isa palang online romance scam center. Bukod dito, ang Chinese Embassy sa Maynila ay aktibong nananawagan na tuluyang ipagbawal ang POGO sa nakaraang taon. Tumulong na sila sa pagsasara ng 5 offshore gambling centers at pagpapauwi ng halos 1,000 Chinese nationals. Narito naman si Kion para talakayin ang posisyon ng China at ang posibleng epekto ng ban. Salamat Joshua. Paulit-ulit ng pinapaalala ng China sa kanilang mga mamamayan na bawal ang pagsusugal sa ibang bansa kahit na legal pa ito sa ibang lugar. Kaya naman, aktibo nilang tinutulungan ang Pilipinas sa pagsugpo ng mga illegal na operasyon ayon sa Chinese Embassy. Ang pagbawal sa POGO sa isang paraan para masugpo ang tinatawag nilang social ill. Ngunit ang tanong, sapat ba ang POGO ban para tuluyang maalis ang ganitong klase ng mga krimen? Malaking hamon ang nakaatang sa ating mga otoridad. Habang ipinatutupad ang POGO ban, kailangan timbangin ng gobyerno ang epekto nito sa ekonomiya at pagresolba ng mga krimen. Tama ka Kion. Ano ang magiging epekto nito sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho at sakita ng gobyerno? At posible bang maging mas matibay ang relasyon ng Pilipinas at China sa pagtutulungan para sugpuin ang cross-border crimes? Yan ang ating aabangan para sa ngayon. Muli, kami ang nag-uulat ngayong araw. Ako si Daniel. At ako naman si Joshua. At ako si Ian Ico. Magandang araw sa inyong lahat.